Evening once again mga ka-health. Welcome to our health journey. Papatuloy po natin yung ating pinag-usapan last night. Bagamat nagloko, nag-mute, ay itutuloy pa rin po natin yung mensahe. Okay? So mga ka-health, patuloy po natin bibigyan ng pansin. Ang tanong ko po ay bakit parang less priority ang diet and exercise? So, ibig sabihin, hindi tayo interesado dun sa ating pansariling kalakasan at kalusugan. Dahil nga sa ating kalagayan ngayon, maaaring wala pa tayong nararamdaman, subalit kailangan natin po itong pagtuunan ng pansin na unahin mo yung sarili mo at wag kang magiging hesitant na unahin. Ibig sabihin ng unahin ay palakasin ang sarili, ang ating kalusugan, sapagkat ang gusto ng Panginoon ay life to the fullest. Paano ka magkakaroon ng life to the fullest kung iikli ang buhay mo dahil sa hindi tama ang kinakain mo, hindi rin tama ang iyong mga galaw? Hindi po ba? So wala po sa listahan natin talaga ang mga bagay na yan. Hindi natin pinaprioritize yan. Bakit? Kasi nga, less important for us. Parang pag-aaksaya ng oras, a waste of time na ikaw ay pumunta sa gym or mag-exercise sa bahay o itama ang pagkain dahil tayo, ang ating kahinaan ay ang pagkain. Yan. Pero dahil nga doon sa para unahin natin ang ating sarili, nakaturo tayo doon sa perfect will o kaya the very purpose of God na humaba ang ating buhay upang tayo maging pagpapala pa sa marami pang mga taon. Life to the fullest, a life well lived. Ang ibig po sabihin ay na-maximize mo yung bigay ng kaloob ng Panginoon sa John 10:10. To give you life and not harm you, but to give you life to the fullest. Paano ka makakapamuhay ng life to the fullest kung ikaw ay bata pa, ay meron ka ng karamdaman? So umiikli yung parang pinakakalendaryo ng Panginoon sa iyo na sana'y umabot ka pa na ikaw ay malakas sa ganong edad upang patuloy ka pa niyang magamit. At ang kalakasan ito ay nakalaan para sa kalooban ng Diyos. So hindi pa pwede sabihin na kanya-kanyang paniniwala lang naman yan eh. Oo, ayokong unahin, basta mahalaga, wala akong sakit, o kaya mahalaga ay meron naman akong gamot, maintenance. Hindi ko kinakailangan yung mga additional na bili mo yung para bang ikakat yung kain mo. Yan. Para mag-diet ka, hindi mo na pwedeng kainin yung lahat ng gusto mo. Katulad doon, yung tinatawag natin high carbs. So sa low carbs ay talagang parang nakita mo na wala ito. Lahat ng gusto ko ay in moderation na lang. Hindi 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 ko pwedeng kainin lagi. Pero may benepisyo po talaga ang pagda-diet sapagkat sa tamang pagkain na inutos ng Panginoon ay tayo ay magkakaroon ng kasiglahan, kalakasan. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay laging mahina, lalong-lalo ng pisikal. Ang paghina natin sa pisikal ay kagagawan din po natin yan. Dahil sa mali nating pagkain, hindi natin inalam na kalooban ng Diyos na tayo lumakas hanggang sa ating pagtanda. At hindi mo pa pwedeng iasa kanino man yan. Sa mga anak, kamag-anak, siya na sa'yo. So, ang gusto ng Panginoon ay yung full life. Ma-enjoy mo, ma-enjoy ng mga mahal mo sa buhay, magamit ka ng Panginoon sa lahat ng sitwasyon, at kahit hindi maganda sitwasyon mo, lahat ng sitwasyon ay aakma patungo dun sa God's best ang iyong buhay. Bakit nakakatamad mag-diet? Biruin mo, pipiliin mo, pag-aaralan mo ang amount ng iyong kakainin, limitado ka sa mga pupuntang restaurant, meron kang mga bagay na gusto mong kainin, pero hindi mo pwedeng kainin ng sobra-sobra. In moderation din. So, ang tingin mo, ikaw ay hindi masaya at nalulungkot dahil doon sa katotohanan yan. Then exercise. Who cares? No? Bakit ako magsasayang ng pagod, ng sakit ng katawan, kung ang benepisyo lang niyan ay lumaki ang muscle ko? Hindi na. Hindi po yun ang
ang takbo ng sitwasyon. Kapag ikaw ay nag-exercise o nag-workout ka, it adds life. Madadagdagan yung buhay mo na ibig sabihin humantong ka man dun sa kaidaran mo na nagkaedad ka. Like for example, 70, 75, 80, ay ikaw ay malakas pa rin katulad nung 40 years old ka pa. Sa pagtayo mo, kaya mong tumayo ng diretso, kaya mong maglakad ng mabilis, kaya mong maging active sa lahat ng lugar. Hindi yung dahan-dahan na lang kasi hindi ko na kaya. Bakit ka nagkaganyan? Kasi mali ang kinain mo sa nakalipas. Pero hindi pa huli ang lahat. Sapagkat ngayon binibigyan na ng importansya po sa ang health natin. No? Lalo na dumating ang pandemic, nakalalamang tayong mga nag-exercise, nag-workout kasi lumalakas yung immune system natin, lumalakas, nare-refresh ang mental, ang ating kalusugang physical ay lumalakas din. You're to getting stronger. Hindi ka pa give up o kaya ay ibibigay mo na ang iyong buhay at tatanggapin na hanggang dyan ka na lang. Hindi kalooban ng Panginoon yun. Na nakaratay ka na lamang sa loob ng 10-20 taon. Sayang naman yung binigay sa iyo ng Panginoon na lifespan kung saan pwede mo malaman yung God's perfect will ay marami pang bubuksan opportunity, windows of opportunity o kairos. It's an opportune time na ikaw ay makakasali pa rin doon. Sangkot ka pa rin. Ibig sabihin, sali ako dyan sa race na yan. Sali ako dyan kasi bahagi ng buhay ko na ako yung maglingkod sa Panginoon. Yun ang purpose ng buhay natin eh. Maging maluwalhati ang Panginoon, may pakilala ang Panginoon sa maraming tao. Kung mahina ka na, hindi mo na magagawa yun. Nasa bahay ka na lang, devotion. Pero yung action ay malilimitahan ka na. Yan. Limitado na ang galaw mo. Limitado na yung place na pupuntahan mo. Limitado na yung pagkain mo. Limitado na rin ang kilos at galaw mo sa bahay, sa trabaho, at sa ibang mga pagkakataon. Eh, ang Lord kasi lahat ng sitwasyon natin, umaakma siya. Pwede niyang i-turn yon doon sa blessing. Kung hindi magandang kalagayan mo, akma ang kalooban ng Panginoon para dalhin ka doon sa God's best. So kung mahina ka, magagawa pa ba yun? So kalooban ng Panginoon na lumakas pa rin tayo. Kasi nung araw sa Old Testament, ganyan sina Joshua and Caleb. Ganyan ang mga tao noon. No? Yung lakas nila nung araw na natili hanggang sa makapunta sila sa Promised Land. Na natili kay Caleb sa loob ng 80 years, siya ay malakas at matalas pa with keen eyesight like an eagle. Bakit? Kasi ang mga tao noon talagang more on galaw. Hindi sila yung nag-aabang na lang kung anong mangyayari. Nagiging bias. Nagiging acceptance na lamang ng sitwasyon na wala ka nang magawa. Pero kung tutuusin, kung malakas ka, mayroon kang magagawa. Hindi po ba? Meron kang maisasagawa pa. Higit pa sa ginawa mo sa nakalipas. Pero kung mahina ka na, alam mo na, magpapahinga ka na lamang, raratay ka na lang sa bahay, tapos magka nagkakayayaan na outing tayo, paano na si tatay? Sino mag-aalaga? Sino magtutulak ng wheelchair niya? Di po ba? Pero kung tayo ay malakas, tuwan-tuwa ang mga mahal sa buhay mo, sapagkat ikaw ay nakakasama nila, nakakalaro mo ang mga apo mo, nakapaglilingkod ka sa Diyos ng may kalakasan. Ibig sabihin, nakaka-bless yung buhay mo kung ikaw ay malakas pa. Kasi pagka nag-preach tayo nung about long life, yan, dahil sa pagsunod sa magulang, that's true naman. Pero pag nag-preach tayo ng long life, tapos tayo mahina, sino maniniwala sa atin? Kala ko ba dapat malakas ka dahil ikaw ay maglilingkod sa Panginoon. Pero ikaw mismo na mangangaral ay mahina na. Oo. Sana dapat sa iyo nagmumula ang mga new ideas. Kahit puti na ang buhok mo because white hair is a sign of wisdom. Hindi na pa nga po ako nagpapakulay.
Kasi marami ka ng karanasan, marami ka ng maibabahagi, share. E paano mo share yun sa mga apo mo, sa mga anak mo? Lahat ng mga pinagdaanan mo, kung ikaw mismo mahina na, sino makikinig sa'yo? Mangangaral ka pa ng salita ng Diyos, and uugod-ugod ka na. Magandang halimbawa na tayo ay malakas. At habang taglay natin ang Ebanghelyo ng Panginoon, ay naipapakita mo na ikaw ay merong dakilang Diyos, merong ang tagapagligtas, kung kaya't ikaw ay malusog at may kalakasan, bagamat may karamdaman, pero ang nagme-maintain sa iyo ay walang iba kundi ang Diyos. Hawak niya ang buhay natin. Ngayon, kung sinadya mo talagang sirain ito, mamamatay ka rin naman na may pagkilala at i-honor ng Lord kung ano yung nagawa mo. Pero higit pa doon, meron pang gusto ipagawa sa atin. That's why, habang nag-workout ako, nagsaset ako ng goals. Kaya pa ba to? Pwede pa bang mangyari to? At nakita ko doon sa transformation, walang imposible. You can become unstoppable, magagawa mo ang lahat, walang imposible. Nung makita ko nagtatransform ako, sabi ko, ito'y hindi lamang sa sariling sikap. Of course, may tulong ang Panginoon kasi kalooban niya yun eh. Yung iba kasi wala na akong panahon dyan. Nagpakapagod na ako sa pagtatrabaho para sa aking mga anak. Pinag-aaral ko sila. Sapat na para ako'y magpahinga na. Hindi po ganoon. Kaya huwag nating ibubuhos lahat yan nung tayo malakas pa, binuhos natin lahat. Wala ka nang natira para sa'yo. Sila nakikinabang. Pero paano naman ang sarili mo? Hindi mo binigyan, hindi mo inalaw na magkaroon ng space para sa iyo at para maging malakas ka at maging pagpapala ka pa rin sa lahat ng panahon at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Bagamat ang environment natin ay toxic, still, we are harmless. At tayo ay makakaharap ng may kapayapaan at kagalakan anuman ang sitwasyon ng mundo. Pero kung mahina ka na, hindi mo masasabi yun sapagkat parang naging biktima ka na lamang. Hindi po tayo tinawag ng Lord para mag-survive lang at maging victim. Tinawag tayo para magwagi, mag-champion, maging winner, maging the best. Hindi tayo tumatanggap ng good lamang or better lamang. O kasi tinatawag ng permissive will, no way. Ang ating dapat tukuyin ay yung perfect will. So, pag sinabing permissive will, wala po yan eh. There's no such thing as permissive will. Lahat ng kalagayan, sitwasyon mo, ay laging iakma at ililid niya doon sa perfect will niya. O huwag mo nang iba-ibahin pa ang daan sapagkat maliwanag mo namang nakikita ang dadaanan mo. He is a light unto our path and a lamp unto our feet. Maliwanag. Wala tayo sa kadiliman. Nasa liwanag tayo. Alam natin na nangyayari. At kung bakit nangyayari ang lahat, alam natin. So, hindi tayo kakapa sa dilim. Bakit nangyayari ito? Bakit nagkakagulo ang mundo? Hindi po tayo ganoon. Kasi meron tayong misyon na ang katawang ito'y magagamit, maluwalhati ang Diyos, makapaglingkod ka para sa Kanya. So, hindi ka karnalan ang mag-workout sa gym, mag-build ng muscle upang lumakas. Hindi rin ka karnalan na unahin mo sarili mo at ikaw ay mag-commit sa diet, tamang pagkain. Hindi po yun makasarili. Yun ang tama. Sapagkat ginawa mo naman ang lahat para sa mga mahal mo sa buhay. Ilang taon kang nagtrabaho, nagpakapagod, hindi ka man lang nagtira para sa sarili mo upang ma-enjoy mo yung mga nai-enjoy ng anak mo at mga apo. O di po ba? Napakasarap isipin na ayan na si Lolo. Lolo, punta tayo dito. Malakas pa si Lolo. Ako po'y Lolo na rin eh. Hindi ako papayag na nasa edad kong 58 ako'y super lolo, okay? Pero yung lolo na parang, uy, kawawa naman ang lolo. Napa-check up na ba yan? Magano'n. Kung hindi yung, ayan na si lolo, happy tayo. Bakit? Kasi mag-i-enjoy tayo pagkasama natin si lolo, pagkasama natin si tatay.
Mag-outing, siyempre family first, gano'n mga kailangan natin din yun. Kaya marami yung mga pastor na nagpakapagod ng gusto, hindi nag-enjoy, hindi nagbakasyon, hindi nagpalakas ng katawan, puro kain, puro ministry. Dumating ang time, hindi nila maamin sa sarili na sila ay may depression, may kalungkutan. Pero dahil nga doon sa pangyaring yun, uuwi ka na hindi ka na malungkot sapagkat ikaw ay masaya, malakas, at wala kang dinidibdib, iniisip ng kalungkutan, at ano pa mang bagay na ikaw ay nag-iisip, anxiety, depression, panic attack. Bakit? Kasi ang ministry talagang, that's the price of ministry. Pero kung magagawa mo naman na malampasan mo yan at ikaw ay malakas, then do it. Hindi lahat naman ay tinawag na maging gano'n na mamatay kang depressed dahil sa paglilingkod. Hindi naman po gano'n. Kasi nagkukos ng depression talaga ang paglilid ng mga tao. It's lonely at the top. Dahil pagkatapos ng linggo, hindi mo na sila kasama. Masaya kayo pag nasa church kayo. Pero pagka yung the whole week, so ako po meron akong barkada. Once a week, sasama-sama kami, kwentuhan, palakasan. Lahat kami may kani-kanyang paraan kung paano magpapalakas. May kani-kanya kaming paraan ng diet. Pero yung sineshare ko, yung diet na naranasan ko, yung low carbs diet, sabay exercise, workout, yung cardio mahalaga. Sapagkat nakakapagdagdag ng buhay yan at nakakapagbigay ng kagalingan, lalo na dun sa mga reversible na sakit na para matigil na ang maintenance mo. Marami pong ang tinatag natin mga 78 years old na malakas, bumubuhat pa, malakas pa, babae. Bakit? So, nakaka-amaze yung gano'n. Kaya wow naman, nakakaingit, sana gano'n din ako. O di maging gano'n ka, target mo yun. Mag-set ka ng goal na ikaw ay mag-transform, lumakas muli. Don't feel sorry about yourself because may kasakit ka na. Hanggang dyan ka na lang, tatransform, lumakas muli. Don't feel sorry about yourself because may kasakit ka na. Hanggang dyan ka na lang, maglingkod at palakasin ang katawan para manatiling malakas at magamit pa niya sa lahat ng pagkakataon at sa mga sino mang tao, maging sa mga mahal mo sa buhay. So magtataka sila, na-amaze sila. Ang lakas pa, ano kaya ang lihim niya? Genetics yan, nasa genes lang yan. Hindi. Ako, kala ko imposible na mabago ang katawan ko. Napakalaki ng tiyan ko, ang hina ko, dami kong sakit. Tapos lagi nananakit ang aking mga tuhod, mga paa, overweight ako. Pero sabi ng Panginoon, leave all those, yung mga weights na yan behind. Meron ba kayo nakitang leather shoes? Ang bigat nun. So, sabihin, pagagaanin mo ang sarili. Yung mga pasan-pasan mo na yan ay tanggalin mo upang makatakbo ka ng malakas. Lahat ng mga sagabal sa buhay mo, mga extra baggage, ay aalisin mo, makakalakad ka pa, makakatakbo ka pa. Kasi ang dami mong dalahin eh. Lalakbay ka parang Pilgrim's Progress by Jan Bunyan. Ang dami mong daladala, hatred, bitterness, galit. Pero pag ikaw ay malaya sa ganung bagay, wala kang extra baggage, tuloy ang takbo, huwag titingin sa mga kasama, tumingin ka dun sa goal mo, makakarating ka, mananalo ka, malakas pa. Hindi po ba? Sa mga health, ako hindi nagbibiro sapagkat ang gusto kong mangyari ay pagdating ko ng 60, syempre I'm expecting for 70. Pagdating mo naman 70, you're expecting for another 10 years, 80. So, bago ako mag-senior, sabi ko, ang goal ko ay, bago ako maging senior, ay malakas na malakas pa ako. Kung may sakit man ako, ang Lord ang nagre-retain sa akin. Pero ngayon, iniiwasan ko na rin ng mga in-between o merienda. Dahil pag kumain ako ng mataas sa protina, busog ako. Hindi ako agad madali magutom. Pag nagkanin ka ng sobra-sobra sa carbs, magkikrave ka eh. So,
Hindi ko na kinakaya. Ngayon, pag merong nakahandang merienda diyan, pakalimiin ko, konti lang kasi kakain pa ako mamaya. At pagkagabi bago matulog ay hindi ko na dinadamihan ng carbs, kundi talagang sapat lang. Kung puwede nga lang, 'wag na. 'Pag may mga ulam naman diyan, may mga gulay at prutas, kainin mo, yun na yun. At kinabukasan masigla kang babangon. Hindi yung, "Ay naku, kulang ako sa tulog, sama ng pakiramdam ko, masama bangon ko." Bakit? Kasi nga maaaring hindi puwede pa. Like for example, like yung pong may-ari ng Kentucky, si Anderson, na-discover niya yung chika na yun at the age of 65. Imagine at the age of 65, pa-70 ka na, nagsisimula ka pa na maraming mga bagong bagay. So that's the benefits of workout and diet and proper diet. Dahil yung mga lakas mo na magagamit mo, nai-extend yung limitation mo. Kaya nga habang ako'y nag-workout, inspired ako sa goal setting ko. Sabi ko, ito, sa buwan na ito ang set ang goal ko. Ito ang goal ko. Ganun din sa Panginoon. You have to set goals. You need a vision. You have to work out those blessings. And then someday, you will reach your destiny. At hindi madali ang dumaan sa lahat ng obstacle para makarating ka sa lupang pangako mo. Simulan mo na ngayon. Huwag ka nang mag-alinlangan na ang mga bagay na ito ay waste of time. Mag-diet, waste of time. Tinatamad ka lang kasi marami kang cravings. Baka maapektuhan yung mga kakainin mo. Pag tagal-tagal at nagkasakit ka ng maaga, hindi mo, sa ayot sa gusto mo, hindi ka pwedeng kumain na noon o kaya konti lang noon. Lalong mas mahirap yun. Pero pag sinanay mo ang sarili mo na konti lang kinakain, lahat kompleto ito, mas sisigla ka, mas hahaba ang buhay mo, wala kang pagsisisihan. Kumain lang ng tama. Hindi yung mabusog at ibang gluttony na yun eh. It's a wickedness. Bawal sa Panginoon yung matakaw sobra. Wala kang inisip kundi ang sarili mo. So, babawi yan. Pag dineposito mo, yun ang ilalabas mo. What you sow, you will reap. So, ilagay natin sa priority list ng mga bagay na ito kung mag-invest tayo. Ngayon na, ito ang gusto kong mangyari. Meron akong goal na ganitong timbang. Meron akong goal na lumakas ako o gumaling yung aking mga pre-existent na sakit. Na hindi na ako bibili ng gamot pang maintenance. Meron akong goal na ma-reverse lahat yan o mas mabigat ang muscle. Kaya nag-gain ako ng weight nung mag-build up ako ng muscle. Tinataas ko ang aking creatine at saka ang aking protein. Kaya araw-araw kumakain ako ng itlog. 3, 4, okay. Gulay hindi nawawala. Kung meron ang prutas, berries, avocado, yan. Sometimes nagkakaroon ng banana, kalahati, o kaya 1 buo para sa potassium. So, ang hirap kasi niyan para sabihin, ang dami yung mga kwekwentahin. Hirap yan. Ba't ko pa hirap sa sarili ko? Basta kakain ako ngayon, pag nagkasakit ako din, so tatanggapin ko, ako may kagawa nun. Hindi ganoon. Hindi ko ganoon. Maraming tao ganoon ang katuwiran. Drink and be merry, for tomorrow you will die. Hindi naman kalooban ng Panginoon, maaga kang mamatay dahil sa ginawa mo. Kung pwede lang, mag-extend pa yan para ikaw ay maging blessing. Yun ang purpose ng Lord sa iyo. Tama po ba? So, hindi po carnality ang mag-workout, magbuhat. Hindi po carnality ang unahin mo sarili mo, yung mga pagkain mo, diet mo, gano'n. Uunahin mo. Kasi magastos yan, bibili ka ng ganito, magastos sa mag-diet. Minsan. So, hindi ka karnalan yun. Lahat naman ng araw, mga naglilingkod sa walang ginawa, kundi puro sakripisyo, kain, tapos napapagod, masyadong committed sa ministry. Wala po masama doon. Pero napabayaan nila ang kanilang sarili. So, nung mag-retire siya, sino tutulong sa'yo? Yung asawa mo. At ikaw mismo, sarili mo, wala nang iba. Hindi mo pa pwedeng iasa sa iba ang pagtanda mo para ma-maintain na ikaw ay malakas. Sila ang gagamitin. Dahil sa utang na loob, dahil sila ay pinalakas mo, pinakain mo, nagtrabaho ka para sa kanila. Ngayon, aasa ka ng balik nito in return,
Hindi po gano'n. Isipin natin na hindi lamang yung pansarili, ang pansariling ito na gagawin mo sa sarili mo ay para din sa iba. At patotoo yan, para sila'y gumaya sa'yo. Na ngayon pa lamang, 'wag na magkakakain ng mga lason. Bagamat masarap, pero nakamamatay. Pero kung kumakain ka ng tama, masarap din naman, maaadang buhay mo ay ma-extend. At, nalalaman mo kung tama kinakain mo kasi mararamdaman mo sumisigla ka, nawawala yung mga kung ano-anong mga sakit diyan, nararamdaman mo. Kasi ibig sabihin nun nag-improve. So, kada buwan kinukulang ko sarili ko, nag-i-improve ba ang aking body? Kada buwan tinitignan ko, ako ba'y lumalala o gumagaling, lumalakas o hindi? So, meron akong mga picture na ito kinain ko noon, ito nangyari sa akin ngayon. Nothing is impossible. Nag-transform ang aking katawan. Sa katawang nung araw na imposible nang magamit pa sa bigat ko, hindi na ako makapagtali ng sapatos. Makababa ng kama ng tuwid na tatayo. So, mga ka-health, pag-isipan po natin ang mga bagay na yan. Okay? So, para doon sa mga nandito, Marilu, Dalisay, thank you for always joining us here. And si Galiza, thank you very much for supporting me and following me and listening to me. Si Anthony, okay. Thank you for joining. All of you there, you are such a blessing into my life. And I want to recognize all of you there. Maring ko konti ngayon sapagkat gabi na naman. Ang iba'y tulog na, ang iba'y puyat pa. Ako'y night owl ako buhay ako sa gabi. Pero sinusure ko na makukumpleto kung ako'y matulog man ng 12:00, sinusure ko na ako'y maka 7 hours man lang para mapahinga yung muscle at siya'y mag-recover para pati lumakas ako. Kasi 'pag nagpupuyat ka, kulang ka sa tulog, yung muscle na yan maapektuhan. Magiging bloated ka, mabalik ka doon sa cravings. Kaya dapat excuse me, tama ang tulog, tama ang kain, tama ang bangon sa umaga. Alam mo na kung anong kakainin mo. Hindi ba sa kain ng kain kung ano nakahapag dyan. Yan. Mahirap ba yun? Sa una lang. Ngayon, mas masarap pa ang pagkain ko kaysa dun sa mga sinasabi ninyo masasarap. Bakit? Yung mga hindi ka nais-nais sa pagkain pa, tulad ng mga gulay, ng araw sa akin, mga prutas, ay na-enjoy ko ngayon. Na-enjoy ko ngayon. Pwede pa ba lang magsimula ulit? Noon kasi, dahil mapait ang palaya, ayoko niyan. Pero nakabubuti yun. Bitter herbs. Lahat ng mga bagay na nakabubuti, iniiwasan mo sapagkat walang ano doon walang comfort. Ayaw natin umalis sa ating comfort zone. Wala kasing mahihita kang kasayahan at bunga ng mga pagkain ng mapait at saka pagka ikaw ay nag-exercise, wala kang makitang pleasure doon Bagkus parang pinahihirapan mo pa ang sarili mo. Kasi hindi mo alam ang purpose mo kung bakit ka nag-gym. Pero kung alam mo, sisipagin ka, tuloy-tuloy ka lang, walang makapipigil sa'yo. At habang panahon, sabi ko, hanggang pagtanda ko, mag-workout ako. Hindi ko titigil to dahil okay na katawan ko. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Mag-research kayo kung sino yung mga humaba ang buhay. Bakit? Dahil ba genetic? Of course, sometimes it is genetic. Nasa genes ang mahaba ang buhay. May kilala ako na ninigarilyo, umiinom hanggang 80. Hindi pa rin namamatay. May mga ganon. Pero hindi lahat ganon. May mga taong mabilis ang metabolismo kahit na kumain na napakarami, hindi siya tumataba. May mga ganon. Pero by genetics ako, hindi ako ganon. So, nang magtugtong ko ng 45 hanggang 50, bumagal na metabolismo ko. Konting kain lang, malaki tiyan ko, na-stuck, walang release. Pero ngayon nakita ko, bagamat mahirap, tinatsaga ko, may nangyayari pa rin. Kaya pa rin habulin. Kasi nga sabi nga nila, wala na pag-asa yan tiyan mo. Para kang buntis. Ano ko ba, pulis, pastor o ano? Kasi malalaki yan tiyan. Walang ginawa kundi kumain, patulog, tas mangaral. Ang mga pagkain alam mo naman, mga pagkain binibigay sa akin.
Siyempre nandiyan yung cake. Birthday ko, bili mo may cake ako. Eh, sino kakain nun? Nakukurot lang ako doon. Yung maglilibre sa akin, kakain sa Eat All You Can. Okay. Alam ko kung anong kakainin ko dyan. Kung may tukso man, bakit ako papatukso? Dahil may goal ako. Baka masira yung goal ko na yun at ma-discourage ako, eh lalo akong lumalaki sa dati. So alam ko na, confident ako. Ito na kakainin ko ha. Salad lang ako. At kung may konting chicken, okay yan. Kahit saan mo ko dalhin, meron akong option. Dati wala eh. Lugi ako sa mga Eat All You Can. Bakit? Kasi hindi naman ako kinakailangan mag-eat all you can. I want to eat all I need to eat, not all I can. Kasi yung gusto mo, puro patungo sa kapahamakan. Uy, gusto ko yun. Yung matamis na yan, tsaka itong pagkain ito, lahat yan gusto kong tikman. Yung mga choices natin, patungo lagi sa kapahamakan. Kasi bakit nasasarapan tayo? Pero yung mga choices na katulad natin na nag-invest sa health, ay hindi yan popular. Bihira ang pumipili ng daan na yan. Yung bihira. Bakit? Kasi kinokontrol mo ang sarili mo. Ba, mahirap mag-control ang sarili. By the help of God. So, sinishare ko ito upang kayo ay paghumantong, lalo na yung mga kabataan, pag humantong kayo sa gantong edad, kasi may mga taong takot tumanda eh. Bakit? Kasi nakikita nila, 65 pa lang, ang tandang-tanda na. And ako naman, katawan mo. Kala ko matanda na yun. Pero ngayon, lumagpas na ako ng 50, mag-60 na. I feel young at heart pa rin. Hindi tayo uugod-ugod. Kala natin kasi kaya ganun ang buhay para, uy, natatakot akong tumanda, pero mo 60 pa lang, nakapang pagkain kung ano ang nilalaman nito. Ito pampalakas, pero pag tinignan ko yung energy drink, taas ng calories, sa sugar. O sana kung iinom ka nun, lagi ka nag-workout, nasusunog. Hindi ba? Okay. So, sa mga ka-health, hindi tayo magtatagal muli. Si Sol Manggubat, thank you for joining. Once again, sana hindi ako boring at dinadagdagan ko ang aking mga sinasabi ayon sa aking karanasan. Hindi ito sa libro. Ito subjectively sineshare ko that I've been through this. Nagdaan ako doon. Nahirapan ako. Sinisi ko ang sarili ko bakit ako nagpaka-indulge ng araw sa pagkain, sa bisyo, lahat-lahat. Eh, mahaba pa pala ang buhay. Bakit mo pa iikliin? Anthony, thank you. Angelita, Esther, thank you. Elizabeth Abad, thank you. Sol Manggubat, thank you always. You're always there for us in this channel, this content. Health journey, mga ka-health. At sa vitamins, mabuti pa magsimula ka na kung bata-bata ka pa sa mga supplement. Huwag ka na maghintay na magkasakit ka o magkaroon ka ng nararamdaman para minom ng mga supplement at mag-exercise. Hindi ko ina-advise yung mga instant na supplement eh. Hindi totoo po yun eh. Pinagkakitaan lang tayo, lalo lang tayo nalala ang ating karamdaman. Yun yung mga sinasabi ko nga na, o-order ka, okay yan, walang diet and exercise, papayat ka. Eh, yun ang hanap natin. Gusto natin instant. Ayaw natin magagad. Wala kang pain. Kaya nga, no pain, no gain. Huwag kang maghanap agad ng benepisyo instantly. Daanin mo sa tamang proseso. Progressive. Ang tayong lahat pinoproseso ng Panginoon. At ano ang kanyang provision sa mga proseso niya? Dinadaan niya tayo sa mga masalimuot na sitwasyon na humihingi tayo ng kalakasan pero binigay sa atin ay yung kailangan natin, yung mga masalimuot na karanasan na huwag kang give up sapagkat may katumbas na blessing yon naghihintay sa iyo. So are you willing to invest in your health, mga ka-health? Kahit magsimula ka, konti-konti lang, hindi naman kinakailang biglain mo ito katulad ng antas ko na, ibang level na yon. Magsimula ka lang, lakad-lakad. Tapos, iwasan mo na yung mga matataas ang carbs, konti lang. Yung matataas sa calories.
sa kolesterol. Ang itlog kahit na ilan yan pwede. Protein ko yan. Karne, chicken, yan. Even tomato, mga protein ko yan. Boiled egg, protein ko yan. Diyan ako humuhugot ng energy. So, hindi na ako kinakailangan uminom ng energy drink. Nakakasama pa nga sa liver yun, lalo na. Huwag kang masanay sa energy drink. Huwag kang maghanap ng instant energy. Tubig lang. Magre-replenish ka. Kasi pagkatapos mag-workout, pagod ka na, sarap matulog. O, kailangan mo na ipahinga yun para na mag-build up siya. Hindi niya ginugusto na ikaw ay mapagod. Nang gusto, halos lupay-pay na. Hindi naman ganon. Hanggat kaya mo lang. So, pagkaaralan mo yan habang ginagawa mo yan at napakarami pong source of information, makikita ganyan, na katulad namin ng mga health advocate, ako hindi doktor, yung ibang coach ko ay mga doktor. Ang dami kong doktor, nung magkasakit ako. Hospital dito, hospital doon. Dapat sabi ko, kung ako nagsimula ng ganyan, hindi na sana ako humanting dyan sa hospital. Yung mga health card na yan ay mabubulok lang sa akin yan. Bakit? Kasi matagal na ako nang ginagawa ito. Ibig sabihin, pagka ikaw ay bata, pag ginagawa mo, nakasanayan mo yun. Hanggang pagtanda mo, hindi mo maalisin yun. At yun ang magdadala sa'yo doon sa long life. Nang bibigay sa'yo ng energy, ng strength, nang nagre-renew ka ng strength like an eagle. Okay, thank you, Sammy Lover. Thank you for joining. Hello there. Si Florida Baray. Salamat po. Hi, Tay. From Bikram. Thank you very much. Talaga po tatay na ako. Pero ayoko maging mukhang tatay na matanda na. Gusto kong halos yung anak ko parang magkasing edad lang ito, parang magkapatid. Kasi nga, malakas ka, masigla ka, game ka sa lahat ng pagkataon, sa mga challenge. Hindi kayo, ayoko na, nahihina na ako sarili ko. Sorry to say, marami pong ganon. Wala na silang pakailam sa susunod na panahon at pakinabang sa mga darating mga panahon. Basta ngayon, ang mahalaga sa kanila, ngayon, the now generation, kung ano yung ikasasarap, ikasasaya ko, gagawin ko. Bakit? Kasi nga, mamamatay din ako. Kaso nga lang, padaliin mo lang ang kamatayan mo. Pwede naman pahabain yan. Bago ka mamatay. Huwag mo nang sabihin katuwiran na, mamamatay din lang ako, gagawin ko na lahat. Pag may sakit ka na, hindi mo magugustuhan. Magko-complain ka, naku, hirap na ako. Gusto mo ba yan? Di ba sabi mo, magpakasarap. O pwede namang ikaw wala pang sakit ng 70. Masarap ang buhay mo. Kasi alam mo kung ano yung mga kakainin mong tama. Nabubusog ka, nasisiyahan ka, lumalakas ka. Hindi yung strike anywhere. Huwag naman bara-barabay. Okay, si Gadiosa. Directo. Thank you, Flores. At saka si Mark Anthony. Thank you, welcome. And as you enjoy this content. Sino pa? Si Anthony. Just followed you there. Salamat po. Hindi po ako nagtatagal lagi sa gabi sapagkat ayoko mapagod kahit magpuyat. Para tayo ay sumigla, pahinga na rin tayo. So everything na sinishare ko dito ay nilalagay ko sa Reels, nilalagay ko sa TikTok, nilalagay ko din sa, yung iba nasa YouTube pero hindi lahat sa Reels ko. Pwede niyong balikan, subaybayan. Kasi minsan hindi ako masyadong malinaw sa pagsata kaya gumamit na ako nito na kaya hindi nyo maintindihan. Kailangan ang pagsasalita ko ay parang bata pa. Masigla. Hindi. And mga nakaraang araw kasi pagod ako galing ko pag nag-live ako. Alam nyo, inaantok na ako. Kung ikaw ay matulog na maaga dahil nag-workout ka, that's okay. Huwag na magpuyat. Pero ngayon, pag hindi mo inabot, balikan mo na lamang, i-review mo na lamang sa mga nakalipas na video. So, okay. Sino pa? Erlinda Parayno.
Thank you for joining us here. Salamat po sa inyo. Okay? Sa Sunday, magpipreach ako mensahe po sa Light of the World Makati. At you are invited there to attend. And you are also invited to listen dahil naka-record po ang aking preaching. Naka-live po yan sa Facebook at saka sa TikTok. Ayan. Siyempre nakakatamad panoorin yung mga sermon kasi inaabot ng isang oras. O di iklian ko sa Sunday. Yan. Kasama po yan sa ministry ko. I'm a pastor. Yan. Okay. Sa mga bihira kasi sa mga pastor yung nag-workout. Ngayon marami na. Nung araw puro kain lang, puro sakripisyo, puro sa uwi sa bahay, pagod na pagod, depressed. Oh. Dahil iniwan siya ng mga miyembro, iniwan siya ng mga leaders niya, kinatuwa siya. Ganoon talaga, it's slowly at the top. Kasi leader ka eh. So para sa mga leader na simbahan at pa man, kung ikaw ay CEO, young entrepreneur, alalahanin mo ang mga pangaral kong ito na ginagawa ko, ini-inspire ko rin pati mga members ko na come on, let's build our body. Let's to become strong, to get stronger while we are aging. Okay? So, Marilu, invite, yes. At tatapos na po tayo. Si Noy the 97. Ang ganda ng mga call sign ninyo, mga handle ninyo. Kasi ako, pangalan ko lang nilagay ko. Pero iba talagang unique. Okay. So, Flora Yulong, salamat po sa pag-join sa gabing ito. Marami pa tayong panahon sapagkat inaaraw-araw naman po natin ang live ko. Kaya nga lang, minsan gabi. Pero minsan nilalive ko yung aming mga activities ng araw. Halimbawa, kami ay nag-outing, may kinukunan ko ng live. Ito po kami ngayon, mga pastor, nagkakainan, kakatuwaan para ma-relieve ang stress. Masaya lang para barkada, tawanan lang. Yan, ganun. Kasi alam niyo, kung alam niyo lang, ang pastor pagdating sa bahay, malungkot yan. Parang ang Panginoon, pumapanig siya sa bundok nag-iisa, nananalangin, minsan umiiwas siya sa crowd. Yan. Para kausapin ang Diyos Ama. Okay? So, si Jesus during that time, hindi na kailangan mag-exercise. Lahat sila nung araw. Nakalabas ang mga muscle nila, lalakad sila. Maganda ang pagkain nila. Lamb chop, hindi. Pwede rin mga lechon nung araw ginagamit nila. May mga bitter herbs, mga Mediterranean food na hindi katulad ng mga pagkain natin puro sarsa, matatamis, maalat, at sa katutak ng mga sarsa na yan. At kung ano mga nilagay dyan, mga cubes at saka mga MSG. Wala pa nung araw nung gano'n, natural lang sila. Kaya hindi sila nag-gym noon, pero malulusog sila, umaabot ng 100 years ang mga tao noon. Kasi ang kinakain nila hindi yung kuno nung pinaghahalo ng katulad ngayon. Maraming mga iniimbentong pampasarap at masarap na pagkain. Nire-revise lang nila. Pero yun din yung pagkain ng araw. Iniba lang ang wrapping. Iniba lang yung presentation. Joan Molina, New Orleans, Salvador. Hey, thank you very much. Si Remy Marquez, Augusto Jaculio. Tama po ba? Labo na ba ako? So, doon para sa mga lagi nakikinig at nanonood ay salamat po sa inyong support, salamat po sa inyo. At yung mga bago pa lamang, sana inabot nyo na nung bago tayo magsimula kanina, ay pwede nyo namang i-review sa TikTok profile ko, mapapanood at marinig ang lahat mula sa simula hanggang sa uli. Ngayon po ay 10:44 na, mag-alas 11 na. So, I'll go horizontal na. Kasi bukas ay marami pang gagawin, tatrabahuin, at gagawin ko pa ang kaluluwa. So, I am excited to rise every morning, to rise up because I know my purpose. Pero kung wala kang hinahanap, wala kang expect ay huwag ka nang bumangon. Walang dahilan na pagbangon mo. Kanino ka ba bumabangon? Yan. Dapat every time we rise up, praise God for another day, another strength that comes from you. You are the joy and the joy of my strength. Si Yad, thank you.
Lilia Kimpo, thank you very much. Before I before I signing off, babatiin ko po lahat kayo. Si Denise, ah, si Missy Chin 16. Oh, hello, I invite you. Thank you for joining, Risa. Good evening. Good evening, ma'am. Thank you very much for you are here. Uh, si Noise the 97. Wow, gaganda ng mga name niya. No? Hashtags. Si, okay. So, it's about time. And thank you very much. You can watch this after this doon sa TikTok ko. I-upload ko muna po. Yan. Medyo may katagalan kung mabagal ang ating internet. Just sent a gift. Thank you for the gift. And si Maria Jacob, Francisco, oh, thank you for following me. Maria Jacob Francisco, live, like the live. Thank you for liking me. And all those people out there. God bless you. Sa si Maria Jacob, Elisa, oh, thank you very much for all of you who joined this tonight live show, live na itong ating health journey. So para sa mga ka-health, kayong lahat ay mga ka-health ko, ay ang ating pong purpose ay patungkol sa pagpalakas ang ating kalusugan upang tayo ay makaluwalhati sa pangalan ng Diyos. Peter Badge, Maria Jacob, thank you very much just for the number one. And Maria Jacob Francisco. Okay, that's all, folks.